Dito sa mundo ng cryptocurrency ay madalas po nating naririnig ang hype sa mga bagong project na nangangakong babago sa industriya. Isa na po rito ang Pi Network, isang blockchain-based mining project na nagbibigay daan sa mga users na magmina ng crypto gamit lamang ang kanilang mobile phone. Pero bakit nga ba nag-aalangan ang malalaking crypto exchanges na ilista ang kanilang Pi token? Ang balitang ililista ng centralized exchange or malalaking mga exchanges tulad po ni OKX, ang Pi token para sa spot trading sa February 2025 ay nagdulot po ito ng matinding usapan sa crypto community. Habang may ilan po na natutuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na po ng liquidity ang Pi, marami rin ang nag-aalala sa maaring epekto nito. Sa katunayan, si Binance po na isa sa pinakamalaking crypto exchanges sa buong mundo ay nagpasya munang magkaroon ng community vote bago po nila pag-isipan ang paglista ng token. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano po ang dahilan ng pangamba ng mga crypto exchanges sa paglista ng Pi token at ang maaring epekto nito sa market. At syempre, kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Pi token. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan ang Pi Network. Ayan, lapit lang natin konti. Ang Pi Network ay isa po itong blockchain-based mining project na nagpapahintulot po sa mga user na magmina ng crypto gamit lamang ang kanilang mobile phone at ang pinakamaganda po rito ay libre po ito. Ang project po ay sinasabing itinatag ng isang grupo ng Stanford University PhD candidates na bumuo ng isang mobile-friendly blockchain mining algorithm. Isa sa mga dahilan kung bakit naging popular ito ay dahil hindi ito nangangailangan ng high-end na mining rigs na karaniwang ginagamit katulad kay Bitcoin at saka Ethereum. Sa halip ay simpleng pindot lang ng button ang kailangan para makapagmina ng Pi. Pero dito na rin nagsimula ang mga issue. Maraming eksperto ang nagsasabing hindi ito tunay na mining at baka isa lamang itong pyramid scheme. Ngayon ay ano po ang mga inaasahang presyo at market expectations ng Pi token? Ayan, maraming taga-suporta ng Pi Network ang naniniwala na ang Pi token ay maaaring umabot po sa presyong $314,159. Isa po itong reference sa mathematical constant na Pi na 3.14159. Kaya yan, na-content na rin po natin yan. Pag hindi po ninyo napapanood yan, ay check na lamang po ninyo sa mga previous videos natin dito sa aking channel na ito. Ngayon po, ayon po sa mga eksperto ay tila malayo ito sa realidad. Ayon po sa mga analyst, ang overhype na presyo ay maaring magdulot ng malaking pagkalugi sa mga investors na hindi po pamilyar sa market volatility. Ngayon ay ano po ang mga pangunahing alalahanin sa paglista ng Pi token? Yan, yung una ay regulatory risk. Ayan, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nag-aalangan ang crypto exchanges na ilista ang Pi ay dahil po sa regulatory concerns. Ayon po sa blockchain journalist na si Colin Wu, ang Pi Network ay maaring sumailalim sa masusing pagsisiyasat sa mga bansang may mahigpit na batas laban sa pyramid schemes tulad po ng bansang China. Dahil dito ay pinapayuhan niya ang mga Chinese users na huwag isapubliko ang kanilang pagiging bahagi ng Pi Network upang maiwasan ang legal repercussions. Pangalawa ay ang legitimacy ng project. Mula pa noong taong 2021 ay marami ng debate kung lehitimo ba talaga ang Pi Network. Maraming crypto analyst ang nagsasabing hindi ito tunay na blockchain mining dahil ang ginagawa lang ng mga users ay pindutin ang isang button para kumita ng Pi. Dagdag pa rito, ang referral-based reward system ng project ay nagdulot ng mga akusasyon. Akusasyon na ito ay isang pyramid scheme. Yan. Ang pangatlo ay ang user concerns. Ayon po sa ulat ay karamihan sa mga gumagamit ng Pi Network ay mula sa Southeast Asia. Yan, South Asia, Nigeria at saka marginalized communities sa bansang Europe at saka Amerika. Marami po sa kanila ay maaring walang sapat na kaalaman sa crypto market volatility. Dahil dito ay may posibilidad na magkaroon po ng panic selling pagkatapos po ng OKX listing na maaring magdulot ng pagbagsak sa presyo ng Pi. Yan, ang pang-apat po ay ang market impact.
Dahil po sa demographics ng Pi Network users, maraming analyst ang nagsasabi na maaaring bumagsak ng gusto ang presyo ng Pi dahil po sa panic selling. Isang crypto analyst na nagngangalang Predator Fund ang nagsabi na sadyang hindi inilista ng Pi Network ang kanilang token sa decentralized exchanges or DEX dahil walang sino man ang pwedeng sisihin kung bumagsak ang presyo nito. Sa madaling salita ay gusto po ng Pi Network na magkaroon ng accountability sa isang centralized exchange kung sakaling may mangyaring masama sa presyo ng token. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga crypto experts tungkol sa Pi Network? Yan, maraming eksperto ang nagbigay ng kanilang opinion tungkol sa paglista ng Pi sa OKX. Yan, ayon po kay Ad520 Starry, yan, sabi niya rito ay Pi is a well-known Ponzi scheme. Listing it on OKX could damage the exchange reputation. Yan, samantala si Xiaomu Crypto naman, yan, ang sabi naman po niya rito ay Pi Network's community includes many elderly investors. If they pour their pensions into Pi without understanding risk, it could cause social problems. Kaya yan, malinaw na maraming crypto experts ang hindi kumpiyansa sa project at may pangamba sa magiging epekto nito sa mas malawak na crypto community. Ngayon ay ano naman po ang position ng iba pang mga crypto exchanges sa Pi Network? Ayan, maliban po sa OKX ay may iba pang mga malalaking exchanges na nagdesisyong huwag ilista ang Pi token. Una ay ang Bybit. Sa pangunguna po ng CEO nitong si Ben Zhou ay diretsahang nagsabi na hindi po nila ililista ang Pi at ayon sa kanya ay today a bunch of people asked me if I wanted to list Pi. I said stop being ridiculous. Yan, maliban dito ay ang Bitget naman ay nag-report na nag-delete ng ilang Pi related content na tila nagpapahiwatig ng kanilang pagtanggi sa project. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin ay mahalaga pong maunawaan ang risk ng pag-i-invest sa Pi token. Kung sakaling magkaroon po ng panic selling pagkatapos po ng listing, maaaring mawalan po ng malaking halaga ang mga bumili sa mataas na presyo nito. Bukod pa rito kung ang project ay tuluyang mapatunayang isang scam o Ponzi scheme, maaaring mawalan po ng tiwala ang mga tao sa crypto industry na maaaring makaapekto sa adoption ng iba pang mga legitimate na blockchain projects. Yeah. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Habang may potensyal po ang Pi Network bilang isang mobile-friendly crypto project, marami pa rin hindi malinaw tungkol sa kanilang tunay na technology at modelo ng negosyo. Ang paglista po ng Pi sa OKX ay isang malaking hakbang para sa project, ngunit ito rin ay may kasamang malaking panganib para sa mga investors. Ang pinakamalaga ay ang pagiging maingat at ang pagsasaliksik bago po pumasok sa isang investment na may mataas na risk tulad nito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.